Higit 200 kumpanya ang nakakuha ng kontrata para sa flood control project sa Metro Manila. Ang top contractor wala umanong records sa Securities and Exchange Commission. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Isa ang Metro Manila sa mga lugar na laging lubog sa baha tuwing panahon ng bagyo o habagat. Sa katunayan, kabilang ang rehiyon sa top 10 most flood-prone areas sa buong Pilipinas ayon sa National Adaptation Plan of the Philippines 2023 to 2050. Pero base sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, isa ang Metro Manila sa pinakamaraming recorded flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Mahigit 1,000 flood control projects ang nakakalat sa 16 cities and 1 municipality ng Kalakhang, Maynila. May kabuuang halaga ito na mahigit 50 billion pesos o mahigit 9% ng pondo para sa buong bansa. Nanguna sa mahigit 200 contractor sa Metro Manila ang 8J's Construction Services na pagmamayari ng isang Josefina Prado Rosario. Sa 48 flood control project contracts nito, 43 ang matatagpuan sa City of Manila. Ang kabuuang proyektong hawak ng kumpanya aabot sa halos 4.4 billion pesos. Sinubukan ng Billionaire News Channel na mag-request ng General Information Sheet ng 8J's Construction Services sa Securities and Exchange Commission. Pero ayon sa SEC Express System, wala umanong records ang nasabing kumpanya sa SEC. Hindi rin makikita ang pangalan nito sa public directory. Lumapit kami sa Department of Trade and Industry para linawin kung bakit ang isang kontraktor na may bilyon-bilyong flood control projects rehistrado sa PCAB pero walang records sa SEC. Ayon sa DTI, okay lang naman daw na walang SEC registration ang isang business as long as sole proprietorship ito. Ibig sabihin, pagmamay-ari lang ito ng iisang individual. Merong unlimited liability ang isang sole proprietor. Meaning to say, kapag nagkaroon ng pagkakautang ang isang negosyo ng isang sole proprietor, damay pati ang mga personal niyang ari-arian para mabayaran niya yung kanyang mga pagkakautang. Madalas, lalo na sa Pilipinas, mas madalas ng mga nag-register as sole proprietorship ay mas maliliit na negosyo. Base sa Business Name Registration System, kumpirmado na registered bilang isang sole proprietor ang 8J's Construction Services at may registration date na December 9, 2020. Yung information on the capitalization po ng mga nag-rehistro ng sole proprietorship, hindi po natin yan kinakapture. So wala po kaming data ng mga bagay na yan. Although makikita namin sa system kung ano yung mga mararaming nagnegosyo. For example, sari-sari store. Ayon sa DTI, maaaring questionable kung ang isang sole proprietor manalo ng billions worth of government contracts. Usually po ba itong mga sole proprietor, gaano ka-common na siguro nakakabag sila ng billions worth of government contracts, sir? Nako, medyo hindi gaano dahil lalo na hindi ako familiar doon kung nakakuha sila ng kontrata. Kasi for example, as mentioned, karamihan sa mga sole proprietorship ay mga trader, sari-sari store, restaurant, mga ganon, karinderya. So mas madali, I'm sure hindi naman ganon nakakuha ng gaanong kontrata yung mga ganong klaseng negosyo sa gobyerno, no? So as in bibihira talaga. Kung meron man makakuha siguro ng malalaking kontrata, more on the service siguro. Ayon naman sa PCAB, nasa medium B ang kategory ng 8J's Construction Services. Ibig sabihin, kung pagbabasehan ng financial assets at history ng kumpanya, maaari siyang kumamada ng mga kontrata na 300 million pesos. Singlaki ng mga proyektong usually, korporasyon lang ang mga humahawak. Sa aming pagsusuri, 3 proyektong 144.7 million pesos each ang pinakamalaking proyektong nahawakan ng 8J's Construction Services. 3 booster pumps ito sa iba't ibang parte ng Tondo, Maynila. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng 8J's Construction Services pero hindi pa ito sumasagot sa aming mga mensahe. Samantala, sinabi naman ng SEC na kasalukuyan pa nilang kinukumpirma sa kanilang company registration and monitoring department kung talagang walang records ang nasabing kumpanya sa kanilang ahensya. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.